Si Miko ay isang batang hirap maglakad mula pagkabata. Dahil dito madalas siyang mabagal, madalas natutumba, at madalas siyang asarin ng kuya niyang si Jairo. "Bilisan mo naman! Ang bagal mo talaga," biro ni Jairo habang nakapamaywang. Minsan tinutukso pa niya si Miko kapag hindi ito makasabay. Kahit hindi niya gustong manakit, lumalabas iyon sa mga salita niya at masakit iyon para kay Miko. Pero sa kabila ng pangasar, may mga gabing napapansin ng nanay nila na nakatitig si Jairo sa paa ni Miko, malungkot ang mga mata. Hindi niya maintindihan ang saloobin ng anak, pero hindi na niya ito tinanong. Isang araw, nangyayari ang hindi inaasahan, nasangkot si Jairo sa isang aksidente. Hindi na siya umuwi. Walang nakapaghanda, walang nakausap na huling paalam. Iniwan niya ang pamilya ng biglaan. Habang inaayos ng nanay ang mga gamit ng kuya, bigla nitong napansin ang isang sobre na may pangalan ni Miko. Nangalog ang kamay ni Miko nang buksan nila yon. Sa loob ay mga resibo, mga coin envelope at maliit na notebook. Nakalagay sa unang pahina, para kay Miko, para sa sapatos na magpapabilis sa kanya, para hindi na siya mahirapan. Napaluha ang nanay. Hindi makapagsalita si Miko. Lumabas din sa resibo na ilang buwan nang may iniipon si Jairo. Linggo-linggo, pala itong bumibili ng kaunting pagkain at iniiwan ng sukli sa isang maliit na kahon. Pati mga pinag-ipunang allowance niya ay nakatabi. At ang pinakamasakit, naka-reserve na pala ang orthopedic shoes para kay Miko. Matagal na. Hindi lang kinuha kasi kulang pa ng kaunting bayad. Kinabukasan, sama-sama silang pumunta sa shop. Nang ibigay sa kanila ang sapatos, hindi na napigilan ni Miko ang umiyak. Suot niya ang sapatos, mas matibay, mas komportable, at mas mabilis na siyang makalakad. Ang sapatos na yon, ang huling regalo ng kuya niyang madalas. Mang-asar, pero mas malaki pala ang pagmamahal kaysa sa mga salitang lumalabas sa bibig niya. Minsan pala ang taong nagpapakita ng tigas, siya ang may pinaka-soft na puso. Moral na aral. Ang aral ng kwentong ito ay malinaw. Ang tunay na pagmamahal ay hindi laging nakikita sa salita kundi sa gawa, sakripisyo, at mga lihim na kabutihan na hindi pinagmamalaki. Madaling manghusga sa tao base sa mga panlabas na ugali, pag-aasar, kaangasan, pagiging masungit. Pero kadalasan, ang mga taong ganoon ay hindi marunong magpakita ng lambing pero marunong magmahal ng tahimik. Si Jairo ay tila pilyo at nakakainis sa paningin ni Miko. Ngunit sa likod ng biro at kantiyaw, nag-iipon siya ng palihim, nagsasakripisyo, at iniisip araw-araw kung paano gagaan ang buhay ng kapatid niya. Itinuturo sa atin ang kwento na huwag agad hatulan ng taong hindi marunong magsabi ng mahal kita dahil baka sila ang pinakamadaling gumawa ng paraan para maipakita iyon. At ang kabutihan, gaano man kaliit, ay nag-iiwan ng marka na hindi nabubura kahit umalis na ang taong gumawa nito. Unang Juan 3:18. Hindi sa salita at dila lamang ang pag-ibig, kundi sa gawa at katotohanan. Ang talatang ito ay perpektong tumutugma sa ginawa ni Jairo. Hindi siya mahusay magsabi, pero mahusay siyang magmahal sa pamamagitan ng aksyon. Kawikaan 19:17. Ang nagpapakita ng kabutihan sa mahihirap ay nagpapahiram sa Panginoon, at siya ang gaganti sa kabutihang iyon. Tulad ni Jairo, ang kabutihang ginagawa natin kahit walang nakakakita ay hindi kailanman nalulugi sa Diyos. Gustong makasave sa kanyang binibili? Bumisita sa Smart Save to Shop, ilalagay ko lang ang link sa comment section. Gustuhan mo itong video na ito, maaring mag-like, magkomento, ibahagi, malaking tulong na yun sa aming content creator. At sundan para updated ka sa nilalabas naming video. Forever bless, God bless you. Ingat!